With a raise of hands, palakpakan naman po natin ang ating mga bagong kasama here at Faithful Jesus Church. And for further announcements, we have our online midweek service for our SIMS and FLI starting September 4, 11, and 18. And also we have our monthly prayer and fasting po that's on site September 25. And for the ones with kiddos po sa family, we have our Kids of Destiny, that's 10:45 a.m. You may look for Teacher Giselle or Teacher Len. And for our J12 meetup for ages 9 to 12, that's 11:30 a.m. You may look for Ate Misha po. And for our CYOD, mga kabataan natin dyan, meron po tayong tuwing Sunday, 1:30 p.m., you may look for Kuya Miro. And if you want to encounter more of God, we have our Faithful Weekend. That's November 29. That's from 7 a.m. to 9 p.m. And the registration fee on or before October 31st is $499. And there will be a regular rate po of $699 starting November 1 onwards. And for further details, you may look for Pastor Wenica Celestial. And after that, we have our water baptism po. That's November 30, 1:30 p.m. at Evergreen Binyan City, Laguna with a registration fee of 100 pesos. And for further details, you may look for Pastor Wenica Celestial. Also, for our CYOD youth event, we will be having our CYOD conference entitled Light Bearer. Also, as one faithful, we would like to greet our birthday celebrants. That's Ate Angel, Ate Winona, Ate Jo, and Ate Glo. And this time po, we're encouraging everyone to stand up with us and encounter God starting with our praise and worship. God bless us all. Ayan, good morning everyone! Pakibati naman po yung mga katabi natin ng good morning, Madlang Faithful. Ayan, tell them na I'm glad you're here. Sige po, sabay-sabay po nating basahin ang salita ni Lord from Psalms 116, verses 16 to 19. 1, 2, 3, go! Truly, I am your servant, Lord. I serve you just as my mother did. You have freed me from my chains. I will sacrifice a thank offering to you and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people, in the courts of the house of the Lord, in your midst, Jerusalem. Praise the Lord. Amen. So just like David, sino pa po ang pinalaya ng Panginoon dito? Parang mahina po. Sino pong pinalaya ng Panginoon? Amen. So let's take this opportunity para po ibigay yung best natin para sa Panginoon. Amen po? Amen. We worship you, Panginoon. We praise you, O God. We love you, Lord God, and thank you for that joy that you're giving us today, Panginoon. Let's clap our hands for the Lord. Sabay-sabay po natin siyang purihin at sambahin. Let's all together worship our God. Let's all together sing. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, he holds the victory. There's joy! There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your
sing to the God who saves. We sing to the God who always makes. Thank you, Jesus, because he hung up on that cross and he rose up from that grave. My God still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. Thank you, Jesus, for that joy. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Samahan niyo po ang music team na mag-declare na dati, beggars tayo, ngayon royalty. Naniniwala po ba tayo doon? Sabi mo sa katabi mo, royalty ka na. Ayan. Sabay-sabay po tayo mag-declare. We were the beggars. Let's all together sing. We were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by his grace. Let the house of Thank you, Jesus. Thank you, God. We were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by his grace. Let the house of the Lord sing. Let's declare we were the beggars. We were the beggars. We are royalty. Royalty. We were the prisoners. Thank you, Jesus, for that freedom. We are forgiven, accepted, redeemed by his grace. Let the house of the Lord sing praise. Let's sing. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. Yes, Jesus. We shout out your praise. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God, for your promise. Thank you for your faithfulness, Panginoon. And because of that, we will continue to worship you. We will continue to sing praises for you, God. Bigay po natin yung best natin para sa Panginoon. Amen po. Let's all together sing, faithful. Faithful, that is your name and you are able. You stay the same now and forever. You will never change. Giver, giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire by your unshakable word. We come to you, Jesus, today. Come to you in trust, we pray. Let's sing. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out the way we pray for your will to be done. Hallelujah. We sing builder, builder. What you have started, you will see through. On solid ground, we stand a breakthrough, and hope that is firm and secure. We come to you, come to you. In trust we pray.
scripture reading, truly I am your servant, Lord. So sa lahat ng servants ni Lord, kapag sinabi ni Lord na go, susunod ba tayo? Amen. Ulit nga, kapag sinabi ni Lord na go, susunod ba tayo? Amen. So sabay-sabay po nating awitin. We will go and we will follow you. Kaya po? Kayang-kaya. Let's all together sing. We will go and we will follow you. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on. For the last time we sing, we will go. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Yes, Jesus. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Yes, Jesus, we pray for your will to be done. To be done. Oh, for your will to be done. Hallelujah! Kung para po sa Panginoon yan, mas malakas po yan. Hallelujah! Thank you, Jesus, for your faithfulness. Ayan. Sino ba nag-enjoy pag nagpupuri po tayo ng sama-sama sa Panginoon? Amen. Just as we promised to the Lord yung kanina, I know na God also placed a specific promise in your heart. And you're here because it's either you're looking forward to it, for it to be fulfilled, or it's already been fulfilled by the Lord. And either way, it just goes to show how good, how gracious, how ever so promise-fulfilling our God is. Amen po ba? Amen. So, today po, let's take this opportunity na i-take yung promise na binigay ng Panginoon and ignite the fire in our hearts and remind us of how good our God is, of how gracious our God is. That with just one promise from God, tumatapang tayo, lumalakas yung loob natin. Amen po? Today, Lord, we come to you, Lord God. We humble ourselves before you. We just want to experience your warm presence, Lord God. And we want to offer you thanksgiving, praising, and worshiping. Because you've been so, so good to us. You have been so, so good to us, Jesus. Come on, church, let's welcome the presence of our God. Be intentional in experiencing that transformational presence of our God. Yes, Jesus. Moment that I wake up till I lay
starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
let's raise our hands. Sabay-sabay tayo magpasalamat. Right now, let's use this time to declare to Faithful Jesus Church. Use your mouth. Let's have a declaration to this church in the mighty name of Jesus. We declare, Lord, this is a house of prayer. In the mighty name of Jesus, a house of worship, oh God. And as we worship you, oh God, there will be signs of wonders. Let there be miracles in the mighty name of Jesus. Let there be restoration, oh God, of relationship in this place, oh God. In the mighty name of Jesus. And as we speak your name, oh God, let there be power. Let there be healing in the mighty name of Jesus. Let there be freedom in Jesus' name, oh God. Lord, sa mga bagay na nagpapahirap sa amin, Panginoong Jesus, nagkaroon ng kalayaan, Panginoon. And this time, let's declare for our families. Hallelujah! Use your mouth. Declare blessing to your family right now in the mighty name of Jesus. And believe. Hallelujah. And this time, declare ka naman sa sarili mo. Use this time to declare a word of blessing to yourself. Pinagpala ka. Pinili ka niya. Isa kang regalo. Regalo ka sa church. Regalo ka sa pamilya mo. Regalo ka sa trabaho mo. Regalo ka sa paaralan na kung nasan ka man ngayon. Mahalaga ka. And this time, hawakan mo lang yung balikat ng katabi mo. Huwag ka nang tumingin. Huwag ka nang tumilad. And declare a word of blessing to him or to her in Jesus' name. I-anoint niyo po yung katabi ko po, Panginoong Jesus. Gamitin niyo po ito for the advancement of your kingdom. Hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay tayo magpasalamat. Salamat po, Panginoon. This declaration will be done according to your name. In the mighty name of Jesus, hindi kami talunan, Panginoon. Pagkas, Lord, kami ay tagumpay. Hallelujah! We worship you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mas malakas kung para kay Lord. Are you ready to declare? Wala akong marinig. Are you ready to declare? Okay, let's declare yung malakas. 1, 2, 3, go. I believe in the Father, that I am forgiven and saved with blessings to inherit. I am loved, favored, gifted, and anointed, and I believe it. Miracles in my home, campus, and workplace, God will show them. No weapons formed against me. Yes, I'm not a loser. I'm a real. Yes, here to trust and obey my leaders too. With God, I'm a fighter and not daily to weekly. Worship on Sundays, I am available. Daily sharing the gospel. Whatever happens, we will move forward. We will not quit, for we are God's stewards. May things happen, for we are not cowards. Bringing down God's glory is our reward. 2025 is the year of forward to fulfillment. You may now be seated po and get ready our pens, our
paper, our ears, our heart, as we hear God's word today. Good morning, everyone. Tomorrow we'll be starting with September, so that leaves us with only 4 months para sa 2025 forward to fulfillment. Somebody say with me, with your hands, yung isang kamay nyo po, nasa chest ninyo, sabihin nyo po, I'm moving forward to fulfillment. So ngayon po, ang ating tatalakayin ay ang ikadulo sa serye po ng Brave and Courageous in Christ. Sabi natin, pag sinabing brave, matapang. Pinatatalon ka, dahil kailangan mong tumalon, may isa-save ka, tatalon ka. Ang bravery at the spur of the moment, right there and there. Pero pag sinabing courageous, ang haba na ng pagdurusa, mahaba na ang sakripisyo, pero hindi ka pa rin sumusuko, ang tawag sa iyo ay magiting. Kaya nga po merong tinatawag na araw ng kagitingan. Para sa ito sa mga nanay, tatay, mga bayani na ang haba na ng sakripisyo pero tuloy pa rin. So ang ating pong topic para sa araw na ito, sa haba po ng ating dinaanan, how do we live brave? Na sa oras-oras, sa araw-araw, mananatili tayong matapang at magiting. Pakisabi sa seatmate mo ang title natin ngayon, Live Brave. And this is our aim, to demonstrate that courage and victory in God's mission, hindi daw po ito nagmumula sa sariling kalakasan, kung hindi sa paghawak natin sa mga pangako ng Diyos. At paano malalaman kung humahawak sa pangako ng Diyos? Kapag tayo ay sumusunod palagi. Dear Almighty Father, habang nakapikit po ang aming mga mata at kami po ay nananalangin, we pray for the visitation of the Holy Spirit in our midst. Kausapin niyo po ang mga bayaning naririto ngayon at kung anong mga tumatakbo sa aming puso at isip, lalo po yung mga napapagod at naghanda na pong sumuko, we pray for a fresh power of the Holy Spirit to be upon them. Na kung kayo ang tumawag, kayo din po ang tapat na magtatapos ng anumang inyong bagay na sinimulan. Tulungan niyo po kaming maranasan at maintindihan ang inyong mga pangako na siyang magtutulak sa amin sa katagumpayan sa buhay na ito. Salamat sa kalituhan, sa kabiguan, kapahingahan, at kung ano-ano mga bagay na nilalagak namin sa inyong paanan na kailangan po namin. Lord, I declare in the mighty name of Jesus na lahat ng emosyon ay ibababa at tanging ang debosyon sa inyo ang mamumutawi sa aming isip at bibig. We put you first and our hearts are willing to obey. And cover niyo po ang inyong lingkod upang kayo ang marinig, kayo ang makita, at maramdaman ng bawat isa ang mayakap po ninyo at ang inyong hindi nagmamaliw na pagmamahal. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. What is our title for today? Live Brave. Can I ask you to please stand up po and let's read together the Word of God. It's found in Joshua chapter 1, verses 2 to 9. Pakisabi po sa inyong seatmate, magbabasa tayo. Opo, basa pa lang po yan, but if we really declare it from the bottom of our hearts, meron na pong magaganap, dinedeclare pa lang natin ang salita ng Diyos. Are you ready? Sabi po, Joshua chapter 1, verses 2 to 9. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, into the land that I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. 7, be strong and very courageous.
Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or from the left, that you may be successful wherever you go. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. That's it? Okay, we can now be seated again. Thank God for the reading of His Word. Muli po, ang konteksto po nito ay namatay na si Moses. Lahat halos ng mga Israelita look up to Moses. Grabe ang kanilang pagsunod at paghanga kay Moses, pero sinong papalit? Alam niyo po, itong si Joshua ay very faithful na servant ni Moses. Kung saan nandun si Moses, nandun si Joshua, at talaga namang katuwang talaga siya. Nasa tabi lang siya, hindi siya nakikita. Pero nung kinailangan ng may mag-step up, ang pinili ng Diyos ay ang faithful servant na si Joshua. Pero, syempre, bata pa siya noon, takot-takot pa siya, pero makikita mo, nangako ang Diyos sa kanya. Bakit nga po ba yung ibang tao matapang? At bakit yung ibang tao tameme? Ano po bang ibig sabihin ng buhay na may katapangan? Para po sa ating mga Kristiyano, pag sinabi pong tapang at tagumpay, kakaiba po yun. Yung dyan, pag sumisigaw, ang tawag doon matapang. Pero hindi po hindi lahat ng matapang ay kailangang sumigaw. Ang katapangan po natin at ang ating katagumpayan, tandaan niyo po ito, and this is the gist of this message, nagmumula lang po sa ating pagsunod sa mga pangako ng Diyos. Kaya ka matapang kasi meron kang pinanghahawakan. Ang hirap bumili ng bahay nang wala ka namang pera, di ba? Ang hirap magbiyahe sa Tokyo, sa Taiwan, sa Japan, kung wala ka namang pera, porma-porma ka lang, Facebook ka lang, sana makapunta dito. Pero yung mga matatapang pumunta dyan, ay kargado ng pera. Or may oras din sila para gawin to. Hindi po pera ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang karga ng bawat isa sa atin para gawin ang ipinagagawa ng Diyos ay ang kanyang mga pangako. Simple lang po 3 pangako ang isi-share ko po sa inyo, but I pray that you will really imbibe this deep into your hearts. Paano po itong mga pangakong ito ay magdudulot ng katagumpayan at katapangan sa buhay natin? Unang pangako po is God is with us. Ang ikalawang pangako is God's Word guides. At ang ikatlong pangako is God provides abundantly. So simulan na po natin kung paano yung 3 pangakong ito, pag isinabuhay po natin, magbabago ang takbo ng ating buhay. Pakibasa po ang unang prinsipyo. Hindi ko po kayo masyadong narinig. Yan po ang pangako ng mga dapat na intindihin ng mga taong palaging nalulungkot at palaging napapagod. Nalulungkot tayo kasi ang feeling natin, mag-isa lang tayo. Napapagod tayo kasi mabigat ang bitbit, tapos mag-isa lang tayong bumubuhat. Kaya ang pangako ng Diyos kay Joshua, mabigat ang dadalin mo, mabigat ang iyong assignment, pero promise sa'yo, sasamahan kita. Pakibanggit ulit sa seatmate natin, promise, sasamahan tayo ng Diyos. Joshua chapter 1 verses 5 and 6. Ito ho ang sinabi mismo ng Diyos kay Joshua nang siya'y pinangakuan. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Walang, Walang, how do you translate that in Tagalog? Walang babara-bara sa'yo, lahat ng babara-bara sa'yo, tutumba. Yan sinasabi niya. Kung paanong sinamahan ko si Moses at nakita ni Joshua lahat yon, I will also be with you. Sipin mong pangakuan ka ng pangwalang hanggan na ikaw isasamahan. At hindi lang yun, nasasamahan kita. Ang sinabi ni Lord kay Joshua, hindi kita iiwan,
hindi kita pababayaan. In other words, kung ang calling mo ngayon ay maging nanay, maging tatay, mahirap yon, lalo't bago ka lang, nangako ang Diyos, sasamahan kita. Pero meron namang kasama mo, pero wala namang ambag, di ba? Nandyan lang, pero wala namang ambag. Pero ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasi merong kasama mo ngayon. Pero pag nagkagipat na at hirap-hirap na, wala na siya. Alam mo, naranasan mo ba yung, uy, meron akong project. Okay, tutulungan kita dyan. O sige, sama-sama tayo. Pero nung nasa gitna na ng project, iniwang ka. Di ba? Yun ang mahirap hindi yung simula, yung gitna. Sabi nung classmate mo, sige, mag-masters tayo. Sige, mag-doctorate tayo, sabay tayo sa lahat ng project. Tutulungan kita. Tapos yung kalagitnaan na nag-drop. Di ikaw na lang mag-isa, hindi ba? Yun po yun Kaya ang galing talaga ni Lord nang sinabi niyang, I will be with you. At ang sabi niya, I will never leave you. Walang iwanan. At ang sabi niya, pwede naman kasing nandyan siya. Nasa gitna, nandyan pa rin siya. Pero wala ring talagang ambag. At ang sabi niya, hindi kita pababayaan. Yun ang role ni God. Pero anong ine-expect niya kay Joshua? Be strong and courageous. Ang sabi niya kay Joshua, huwag kang duwag. Maging matapang ka. Maging magiting ka. Walang ayawan na. Kasi itong mga taong ito na pinangakuan ko ng magandang buhay, ikaw ang maglilid sa kanila. Mga kapatid, kapag ang Diyos nangako, sigurado yon. Pero hindi siya nangako kay Joshua na madali ang misyon. Hindi siya nangako sa iyo na madaling mag-college. Hindi siya nangako sa iyo na madaling mag-business. Hindi siya nangako sa iyo madaling magtrabaho. Kasi yung mga nag-college dito, dating CYOD, yes, graduate na ako. Sa wakas, kikita na ako ng pera. Pero hindi naman tayo nabigyan ng memo na ang hirap palang kumita ng pera at pag kinita mo, saan napunta? Nawala na. No? Hindi siya nangako ng easy conquest, pero nangako siya na mula simula hanggang dulo, sasamahan kita. Kaya gusto kong tapikin ang iyong balikat ngayon na kung nabibigatan ka, posible kasi si Joshua, simple lang ang buhay dati Assistant lang ni Moses. At mag-iingat ka, ikaw na faithful. Mag-iingat ka na ikaw na masipag, nakatingin ng Diyos sa'yo. At anong reward ng faithful? Mas madaming ipapagawa. Pero sa dami ng paggawa, ang pangako naman ng Diyos, sasamahan kita. At yung pagsama niya, hindi yung, okay, nandito lang ako, magpaparamdam ang kanyang pagsama sa iyo. At hindi mo lang siya mararamdaman katulad ng CYOD conference dati na ramdam kita, kung hindi ramdam din ako ng mga tao sa paligid mo. Diba? Kayong mga kabataan na tumugon sa tawag ng Campus Youth of Destiny, sasamahan kayo ng Diyos. Pero ang sabi ng mga kaklase nyo, CYOD, CYDOP kayo. Ang dami nga natin project, gawin mo na lang yon. Pero pinili ninyong sumamba. Ang sabi ng Diyos, ipapakita din natin sa kanila kung anong pagkakaiba ng sinasamahan ng Diyos at ng hindi. Pero yun po ay naguugat dun sa pangakong sasamahan kita. Ano ngayon kung sasamahan tayo ng Panginoon? Alam mo, pagkasama mo ang Diyos, ano kayang itsura nun? Can you ask your seatmate for a while? Anong itsura ng buhay na alam mo na kasama mo ang Diyos? Sige nga po, I need you to ask your seatmates, like, how is it, like, the life with God? Knowing that God is with you, how will the life look like? How will the life look like na kasama mo ang Diyos? Sipin mo, puyat-puyat kang nag-aalaga sa anak mo, kasama mo ang Diyos. Sipin mo, labandera ka, kusinera ka, pero magpapa-college ka ng 3, kasama mo ang Diyos. How will your life be different? How will your perspective be different? See, a lot of Christians know this.
Know this promise. Very basic. Emmanuel nga baby pa lang si Jesus. Pinangako na niya that He will be with us. Pero hindi lahat ng may alam, pinaninindigan at pinanghahawakan ito. Pero pag pinanghawakan mo yung pangakong sasamahan kita, hindi kita iiwan at pababayaan, napapawi nito ang lahat ng takot. Napapawi nito ang lahat ng pangamba. At napapawi nito ang lahat ng kalungkutan. Kasi ang pinakamalungkot sa lahat, hindi yung hirap. Kasi okay lang yung hirap na masaya ka kasi madami kayong hirap. Pero yung mahirap na ikaw lang mag-isa, na walang nakakaunawa sa'yo, at sila pa ay nasa kabilang banda, yun ang masakit. Pero nangako ang Diyos, ramdam kita. Kung anong nararamdaman mo, nararamdaman ko. Nauna ko nang naramdaman. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Kahit saan ka pumunta. Nawa, napatapang ko po ang inyong kalooban ngayon. Na anumang hamon na meron tayo ngayon, malalampasan natin yan. Hindi lang lampas na magiting, lampas na matatag, kasi nangako ang Diyos at pinanghahawakan natin yung pangakong yun. I cannot hear your amen. Kaya po pagpagin ang lungkot, sabihin mo, alis lungkot. And let's all declare and believe, God is with me. Hindi ka na mag-iimo na mag-isa lang ako. Hindi ka na mag-iimo na iniwan nila ako. Hindi ka na mag-iimo na pagod. Wala nang katapusan ni Catherine na pagod. Ay, dahil lang totoo, kasama mo ang Diyos. At pagkasama mo ang Diyos, alam namang, okay, sasamahan lang kita, pero hindi ka tutulungan. Walang ganun. Pag sinabi ng Diyos na sasamahan kita, halagay, nalulungkot ka, wala siyang gagawin, andito lang ako kasama mo. Walang ganun. Ang lagay, nagugutom ka, kasama mo ang Diyos, di ka niya papakainin. Walang ganun. Ang Diyos sensitibo sa pangangailangan mo, at ako'y naniniwalang bago ka pa man humingi, alam na niya, pero kailangan mong hingin. Lord, gutom na po ako, nandyan po ba kayo? At makikita mo, may magyayakag sa'yo, libre kita sa Jollibee. Lord, ikaw ba yun? Oo, siya yun. I cannot hear your amen. Basta, maging Joshua ka. Ang lagay, ililibre ka ni Lord, wala ka namang gagawin, wala kang ambag sa lipunan. Si Joshua kasi, kaya pinangakuan ng I will be with you, kasi malaki yung mission niya. Malaki yung gagawin niya. Ikaw na nakikinig ng mensaheng ito, malaki ang gagawin mo. At kung malaki ang gagawin mo, ang presensya ng Diyos na dadagundong sa iyo ay malaki rin. Makikita mo kung ano ang kahibahan ng sinasamahan ng Diyos at nag-iisa lamang. Ikalawang prinsipyo, God's Word guides. Gumagabay ang Diyos. In Joshua chapter 1 verses 7 to 8, only be strong and very courageous. Inulit na naman niya. Bakit pa ulit-ulit si Lord? Ang kulit niya. Bakit po kaya? Bakit po may mga command sa Biblia na isang beses lang? Pero may mga command sa Biblia na paulit-ulit. Pakitanong sa seatmate kung bakit. Dahil kailangan nating matandaan. Sabi niya, hindi lang siya nagsabing be strong and be very courageous. Pakinggan po natin itong lahat. Maraming tapang-tapangan, maraming giting-gitingan. Pero ang pangako ng Diyos ay nakasandig sa kanyang salita. At ang sabi niya, being careful to do everything according to the law that my Moses servant commanded you. My discipleship, pakisigaw discipleship. Pakisigaw ulit, discipleship. Bago po ako nakarating dito bilang pastor, meron po akong model. Meron pong nagturo sa akin. Nakita ko po, nasaksihan ko ang kanyang buhay. Maganda, hindi maganda, pinakamaganda, pinakapangit. Nasaksihan ko yung modelong yon.
Bago ako naging nanay, nakita ko yung hirap ng nanay ko. Nakita ko yung hirap ng ibang mga kananayan. Kaya naman lahat ng yon inilagay ko sa puso ko. Lahat ng mga tinuro nilang mga aral, baon-baon ko dito. Kaya po, sa pagdaan natin sa mga dagok ng buhay at iba't ibang seasons ng buhay, huwag niyo pong kalimutan yung aral na na-pick up natin sa ating mga Moses. Teachers natin, magulang natin, mga kaibigan natin, pastors natin, faith group leaders natin. Itong pinakamahinang klaseng buhay ng isang Joshua. Pag ayaw mong magpasakop sa isang Moses at sasabihin ng Joshua, kaya ko yan. Pag sinabi ng konyong anak, ma, di ka nga nag-grade 3 eh. Ako, nag-graduate pa. Kaya ko to. Yan ang pinaka nakakatakot na magiging attitude ng isang Joshua. Oo naman, kaya mo talaga yan. Mas magaling ka eh. Mas advanced ang technology ng panahong ito. But God's move doesn't work that way. When God moves, He sees to it that the anointing flows from above to below. Kaya yung nanay mong walang alam, yung tatay mong grade 3, grade 4 lang ang tinapos, papadaanin pa rin ng Diyos ang anointing mula sa Kanya pababa sa'yo. That is the blessing of the leaders. That is the big blessing of the parents. Kasi alam ng Diyos na yan ay pagsubok na kung kaya mong magpasakop, Joshua, sa isang Moses, later on, Joshua ka. Dadami ang Israelita ang titribuhin mo. Kung hindi ka marunong magpasakop, hindi rin magpapasakop ang susunod na henerasyon sa iyo. Kaya kung kayo po ay nagpapa-mentor, seryosohin po natin ito. Ang mentoring po ng faith groups ay hindi picture lang. Uy, pupo na tayo. Okay, ano po ba? Kamusta ka? Kamustahan is kamustahan. Pero ang ibig sabihin, mga kapatid, ng totoong discipleship na hindi pa nararanasan ng marami, yung pinakikialaman ng buhay mo. Yung sinasabi ng pastor sa'yo na, anak, mukhang yung relationship mo ay hindi maayos. Mukhang pala sagot ka sa nanay mo, baka kailangan natin itong ayusin. At sasabihin mo dun sa faith group leader mo, pakialamero po kayo, bye-bye, ayoko na dito. Pero yung sinasabi mong, talaga po, pasensya na po, hindi ko masyadong nakita yon. Pero sige po, ipagpe-pray ko at susundin ko po yan. Nakakatakot ang Joshua ng walang Moses. Pero kapag ikaw ay naging Joshua at in totoong Joshua, tandaan mo, merong Moses before you at kung nakaya niya, kakayanin mo. Pero ang angkla dito ay ito. Walang ibang manual na dapat pagbulay-bulayan at pag-aralan at panghawakan kung hindi ito lang. We have to be men and women of one book, and that is the Bible. Ang sabi niya dyan, yung being strong and being courageous, sabi niya, being careful, Tagalog, maingat, na ano? To do, gawin, ang alin? Lahat ng nasusulat na itinuro sa'yo ng leader mo. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan, gawin mo kung ano ang sinabi dito. And sad to say, ang marami po sa atin, basta Bible na, tulugan na. Basta Bible na, YouTube na lang, podcast na lang, iba yun. Yung podcast, God will use that for you. Pero yung ikaw nagsasearch, hinahanap mo, sinisikap mong alamin ang kalooban ng Diyos sa iyo para sa araw na yun at hindi mo iaasa sa YouTube, iba yun. Because ang pangako ng Diyos, those who seek for me will find me when they seek me with all of their hearts. Kaya marami nag-iintay ng hallelujah, hallelujah, pumupunta ng ganito para mag-hallelujah, hallelujah. Okay naman po yun, nakakatulong yun. Pero ang revival, alam niyo po kung bakit hindi ka na-revived?
kung bakit aandap-andap ng iyong apoy, it's because we failed to do daily devotion. Kahit po 5 minuto yan, 5 minutong nakababad sa prayer, nakaluhod ka, sinasabi mo, Panginoon, kailangan kita. Panginoon, tulungan mo ko. Nagtatangs ka, hallelujah, hallelujah, praise God. Or Jesus, Jesus, Jesus. Ito lahat yung bigat ko. Ako'y naniniwala ng yung 5 minutong yon ay katumbas ng 50 oras ng kalakasan because the presence of God and the Holy Spirit and Jesus is with you. Kaya po, pag tayo napapagod na, kapag tayo irritable na, baka hindi na tayo nakababad sa salita ng Diyos. And look at verse 8. Huwag daw mawawala yung Bible saan? Sa bibig. Ano yung mga words nyo ngayon? Paldo, ganern, charing, charot. Magkakapatid po ba si charing, si charot? Di ba? Yan mga words ngayon eh. Yan mga lagi nating mga mamshi, mga words natin, gaya-gaya, kopya-kopya. Meron pang ngani. Ngani, ngano, ngo. Hindi ko na maintindihan. Ang daming mga words. Pero sana, kahit na ganun yung mga, ngayon may bagong word pa, DPWH. Saan ka pa dyan, di ba? Those are realities, right? Pero ang pangako ng Diyos sa atin pag daw yung Word of God hindi nawala sa bibig natin at laging nasa utak natin araw at gabi para masunod ito, ang pangako ng Diyos, di sa sinungaling, we will be prosperous and successful. Kaya po pag nagme-mentoring kami, tatanungin ng pastor sa akin, Mitch, kamusta ang devotion? Okay naman po. Kamusta ang pera mo? Okay naman po. Di pwede sa akin yung okay na sagot mo. Nag-tithes ka ba? Opo. Nag-devotion ka ba? Opo. Mga ganyan. Kasi yung lagi niya sinasabi, imposible na hinanap mo ang Diyos ng lubusan at nagkaloob ka para sa Kanya. Sinunod mo ang Kanyang kalooban na hindi Kanya gagawing prosperous and successful. Pag hindi tumutugma sa pangako ng Diyos, walang problema ang Diyos. Tayo ang merong hindi nasunod na utos niya. And I told the group po ng midweek nung Wednesday, it was Thursday, that God pointed to my heart. Ako na to ako na. Kalmado na ako ng lagay na ito. Meron pala akong 2 tao na hindi ko lubusang napapatawad. Nandito ba sila? Hindi na yun question. Yung question, akala ko okay ako. Akala ko ayos. Pero pag ang Diyos talagang nangusap sa'yo, ipapakita niya na yung mga maliliit na bagay, pero yung maliliit na bagay yun yung nagbablock ng presence ng Panginoon. Kaya po si Joshua, military man. At pag kayo po ay nasa militar, alam nyo to, na naka-attention kami. Kung ano sinabi ng officer namin, susundin namin. Walang reklamo yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga training namin noon, yung training natin noong unang panahon, di ba? Pagagapangin, pakakainin ng bubble gum, lipat-lipat, uutusan, kung ano-ano. Bakit? Kasi nga, tinitingnan kung bibigay ka o tapang-tapangan ka lang. So, yun po. Dahil military man si Joshua, makikita niyo po sa kanya na kung ano yung instructions, he does not deviate from it, but he does it talagang on the dot. Brothers and sisters in the Lord, let us all declare today, God's word works. Again, God's word works. Kanina, God is with me, but this time, God's work works. Mahirap magpa-disciple. Mahirap mag-disciple. Pero lahat ng itinuturo dapat sa discipleship,
dito nakasandig. Hindi, kamusta ka na? Kamusta naman nanay mo? Kamusta naman tatay mo? Okay yan. Pero kung wala kang ituturong verse, kung wala kang sasabihing talata mula sa Biblia na susundin na mga dinidisciple mo, mag-uwian na lang tayo kasi hindi faith group ang tawag dyan. Ang tawag dyan, support group. Kasi ang faith group, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Na kaya lang lumalakas ang loob ng mga tao, kaya lang lumalakas ang pananampalataya ng mga tao kasi nakarinig ng kanyang salita. I'd like to ask you today, nasan po ang Bible ninyo? Nasaan po ang Bible ninyo? Nasa cellphone. Okay. Nasaan po ang TikTok ninyo? Nasa cellphone din. So kung nagbabasa kayo at merong Shopee, tingining-ining may bebenta doon, hindi nyo po ba yan pinapansin? O silip lang din, silip din. Nakaka-block po yan ng flow. Kaya ang suggestion ko po sa inyo talaga, if it's God's Word, talagang bigyan po ng oras ang salita ng Diyos. Listen everyone, I am challenging you today. Are you experiencing prosperity and success? Don't answer me that. You and your God will talk about it. Pero if not, maybe ito yung kulang. Anong command ng Panginoon ang nakakaligtaan natin? Or are we still reading this and meditating on this? Kasi kung hindi natin ito minemeditate at hindi natin ginagawa, wala pong pangakong mangyayari. At ang ikatlo po, God provides abundantly. God provides abundantly. Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Pangatlong beses na naman. Ang katapangan ay iniuutos. Alam niyo po kung bakit? Kasi normal sa iyo at sa akin na maging tameme. Normal sa inyo at sa akin sumuko. Normal sa inyo at sa akin na magreklamo. Normal sa inyo at sa akin mapagod. Normal sa inyo at sa akin na humilata na lang at matakot na lang at sumuko at gumive up na lang. Kaya po ito inuutos. Mga kapatid, kapag po nag-utos ang Diyos, ang ibig sabihin, mahalaga siya at bawat utos may karampatang pagpapala. Now, utos po, iniuutos din ang commitment. Paano, youth, kung pumapasok lang kayo sa school at walang grades, mag-aaral kayo sa test? Hindi. Kung walang checking of attendance, alam mo, matututo ka, marami tayong pag-aaralan dito, mag-aaral kaya kayo? Papasok kaya kayo ng hindi late? Diba? Hindi. Yan ang purpose ng grading. Yan ang purpose ng sistema. Para po maging maayos ang ating pagsunod. Iniuutos ang pagsunod. Listen, hindi nyo po napapansin, pero ang inyo pong mga trabaho, nag-uutos sa inyo ng commitment. Gusto mo ma-promote? Walang late. Gusto mo mag-promote sa performance assessment mo? Dapat 5/5. Gusto mo pang madagdagan ang sweldo mo? Dapat ganito ang performance assessment mo. KRA mo, ganito. Iniuutos ang commitment. Sa mga swimmers, sa mga athletes, gusto nyo ba mag-scholarship kayo? Pumasok kayo, huwag kayong umabsent. Gusto nyo ba, ito ang discount ninyo, 30%, 40%, ito dapat ang grade nyo. Alam nyo, ang commitment is not cheap. Commitment is very expensive. It is very costly. At tanging ang matapang, ang tanging ang magiting ang makakasunod dito. Mga kapatid, ang humihingi ng commitment sa atin ay hindi boss. Hindi simpleng tao na walang magagawa para sa buhay natin. Ang humihingi ng commandment sa atin, ng ating commitment sa atin ay Diyos. Ang sabi niya, inuutusan kita. Lord, ano po yung inuutos mo? Magpakatatag ka. Ano po inuutos mo? Lord, magpakalakas ka. Utos yan, magpakalakas ka. Huwag kang give up, huwag kang wewendang-wendang. Huwag ka ring matakot.
Kasi sa totoo, ang dami namang nakakatakot. Kaya hindi ko maintindihan itong mga kabataan na to. Nakakatakot na nga yung future. Nanonood pa ng mga nakakatakot na palabas sa Netflix. Pambihira, no? Minsan napatingin ako, natakot agad ako. Diba? Ang dami na nga nakakatakot sa mundo, dadagdagan pa ng mga, ewan ko, na nakakatakot na mga bagay. Pero tingnan nyo iniuutos, buti na lang, iniuutos ng Diyos na huwag matakot. Kasi pag natatakot ka, normal yun eh. Pero kapag sinikap mong hindi matakot, kahit natatakot ka, praise God, sumunod ka sa utos. At dahil sumunod ka, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos at naniniwala ka sa Kanya, may blessing po yun. Meron pa siyang inutos dyan, do not be dismayed. Anong Tagalog ng dismayed? Huwag kang madidismaya. Ano yun? Disappointed. And aminin, palagi tayong nadidisappoint. Kasi taas ng expectation natin eh. Binigay mo lahat. Tapos ganun lang. Inuna mo siya. Tapos ganun lang. Pag talagang sa tao, madidismaya tayo because they are very limited. Kaya inutos na rin ni Lord yun. Okay, inuutosan kitang maging malakas. Kasi palagi ka nang hihina. Inuutosan kitang maging magiting kasi palagi ka nang give up. Inuutosan kitang huwag matakot kasi talaga naman ang daming tumatakot sa'yo. At inuutos ko na rin sa'yo, huwag kang madidismaya. So, paano kung hindi namimit yung expectations mo? Paano kung talaga namang natatakot ka? Paano kung talaga namang mahina ka na hindi mo na kaya? Ang dami ng gamot. 12 gamot. Magkano araw-araw? 5:00 pa lang, ubus na lakas mo. Paano? Yun. Yung pangako niya, for the Lord your God is with you wherever you go. So, Lord, pagod na ako. Pero dahil nandiyan ka, tulungan mo po ako. Dagdagan niyo po ako ng energy. At yung mga nagmamakaawa sa Panginoon, yung mga humihingi ng maliliit na tulong na, Lord, natatakot ako ngayon. Tulungan mo ako. Yun talaga ang mamamangha na ang pagiging Kristiyano pala, hindi ako. Hindi to tungkol sa'yo. Tungkol to sa Diyos, sa kung anong magagawa niya sa isang takot. Ito'y tungkol sa Joshua na wala naman, pero ginamit ng Diyos. Ito'y tungkol kay Moses na uutal-utal, pero sumunod sa Panginoon, kaya ang dami niyang nagawa. Hindi to tungkol sa iyo. Ang buhay, napakababaw natin kung tungkol lang ito sa atin. Ito'y tungkol sa Diyos, that He can provide, that He will provide. Inutusang kanyang maging leader, He will provide. Kung siya nag-uutos. Inutusan niya ako maging teacher, tutulungan niya ako. Kasi alam niya, ang mahirap na maging teacher. Inutusan kanya na maging leader ng kumpanya, tutulungan ka din niya. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And listen, and God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come to you in abundance. Tagalog? Wait lang. Ulit yung ila. And God is able, kaya niya, to bless you, hindi kapurat, abundantly. So that in all things, at all times, lalo dun sa panahon na hindi mo na talaga kaya, sabi niya, you will abound in every good work. Pagkakataon na ng Diyos ipakita sa iyo, Lord, laglag na ako. I'm at the end of it. Pero, hindi ako susuko kasi yun ang utos mo eh. Lord, natatakot ako, hindi ko alam kung ano susunod bukas, sa susunod na araw. Pero gusto ko lang sumunod sa utos mong huwag matakot. At ang pangako niya, I will make all my grace abound. Alam mo ibig sabihin nun?
biyaya. At isisigaw ko sa tainga mo, biyaya! Hindi mo paghihirapan. Hihingin mo lang talaga na, Lord, hanggang dito na lang. Kailangan ko ng biyaya. Parang kaligtasan. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kaya kahit gaano ka pa kabait. Walang makakapagligtas sa pamagitan ng mabubuting gawa. But you are saved because of grace. And today, Lord, I just want to live brave. I just want to live courageous. But I am falling short of grace. I pray, every time you lift up your hands and worship, every time you read the Word of God, every time you pray, God's grace will abound. At ang pangako niya, so that always and under all circumstances and whatever the need may be, ipagkakaloob ng Diyos ito sa iyo. Let's all declare and believe God always provides. Isingit mo yung makapangyarihang salitang always. Kasi alam mo yun eh. Alam mo that God provides. Alam mo yun. Pero minsan, aminin, nakakalimutan natin yung salitang always. Palagi. Lalo't lingkod ka ng Diyos. Lalo't Joshua ka ng tahanan mo. Lalo't Joshua ka ng mga kapatid mo. Lalo't Joshua ka ng kung sino mang nililid mo na Israelita. Nangako ang Diyos. Walang leader na inilalagay ng nilagay lang. Wala lang. Nilagay ang leader for a reason. At ang sabi ng Diyos, pag nailagay ka dyan, isusustain kita. I will be with you and my word will work for you and I will provide for the abundance of grace. Kaya kung napapagod ka, baka nakalimutan mong come to me, all you are tired and heavily laden, and I will give you rest. Isang prayer lang yan. Isang worship mula sa puso. Subukan natin ngayon. There's this song that will allow us to remember God's faithfulness to His promises. Can we post the lyrics, please? I need you to pray for your seatmate right now, kahit nakaupo. Pag-pray mo siya, na bumukas ang puso niya ulit at makasunod siya sa utos ng Diyos na maging matapang, maging magiting. Sige po, pray with your seatmates. Lord, tulungan niyo po yung seatmate ko. Tulungan niyo po kami. Yes, Lord. Mga bago naming kasama, ipakilala niyo po ang inyong biyaya, the abundance of your grace. I know I am speaking to Joshua's here. You're going to lead some people. You're going to lead people to their promised lands. Ikaw yun. Estudyante ngayon, bossing next time. Bossing ngayon na maliit, bossing na mas malaki later on. Joshua, be bold, be strong, be very courageous. I will be with you. You will be prosperous and successful. Careful ka lang. Ingat. Ingat sa pagsunod. And I will make grace abound to you. Yes, Lord. And everybody now, even at your seats, let's thank the Lord through this worship song. Sing it now. Alalahanin mo, Joshua. Everyone, let's sing again.
you close your eyes, remember how faithful God is. Help us to obey you, Lord. Holy Spirit, put us into remembrance. Holy Spirit of God, help us to recall your never-ending record of faithfulness. Oh Lord, let our voices speak forth. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Let there be praises and thanksgiving, Lord God. For every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness. If you want to thank God, Joshua, stand up. Joshua, stand up. Joshua, stand up. Tumayo po, mga Joshua. And let's now be brave and be strong to praise our God. Bless the Lord, bless the Lord. Pwede po tayo magtaas ng ating piling. Thank you for being so good. Let every tongue confess right now. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, congregation. Hallelujah. Di ka niya iniwan. Nakarating ka dito sa kung saan ka nandun dahil sa sustenance ng grace ng Panginoon. Lord Jesus, we pray for forgiveness for the many times that we've been so complaining to you. And right now, Lord, inisin niyo po ang aming kaisipan at puso. Yes, Lord, here are your Joshuas. Sa pagsunod sa kautusan mong maging matapang at maging magiting, we pray for the Holy Spirit to help us to do your will. Salamat po, O Diyos. And now, if you have the gift of tongues, in the next 2 minutes, speak in tongues. But if you do not have that gift yet, nakapikit ang mga mata ng lahat, sabihin mo lang in Jesus' name, in 2 minutes. In Jesus' name. Paulit-ulit. Wala kang ibang sasabihin. Because according to the Bible, there is power in Jesus' name. Ready? In 2 minutes. Or maybe let's just make it 1 minute and see the move of the Holy Spirit right now. Let's start now. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, say it. There is power in the name of Jesus.
Lord Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus, Jesus, Father God, and lift up your two hands because God is blessing you with grace. Sa mga nagtataas ng kamay, ready ka lang tanggapin ang lakas ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos, Jesus, 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 Arakabaya, ilakas mo pa ngayon. And be bold, Joshua. Be bold, Joshua. Declare with your mouth. Jesus, Jesus, Jesus. Kabataan. Maliwanag ang destiny. Huwag kang matakot. Nandito ang Diyos. Thank you, Jesus. Now, I need you to lift up your two hands to Jesus right now. Lahat ng nagnanais ng daloy ng banal na Espiritu ngayon, by faith, we pray. Panginoong Yesus, tinatanggap po ng mga nakataas ng kamay ang inyong assignment, ang inyong panawagan na maging Joshua, i-lead po ang mga dapat i-lead. Pero kasabay ng pagtaas ng kamay, ang pagsuko na hindi po namin kaya itong mag-isa, pero tinatanggap namin at naniniwala sa pangako mong sasamahan niyo po kami. Mangyayari ang pangako mo at magpo-provide kayo ng lahat ng biyayang kakailanganin namin. Salamat po. Tulungan mo rin kami na makatagpo ng mga Moses na matapang nagagabay sa amin. Matapang din kami itataas sa mga kamay nila at aalalayan sila sa kanila rin pong panawagan. May your anointing be upon whole faithful as we move to our promised land. We're declaring SM Cinema 3, oh Lord, back to SM Cinema 3, to the God of impossibilities. We're praying that you enlarge our territory. But then again, Lord, it is not by might, it is not by power, it is only by your Spirit. That's our desire, Father God. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoong Yesus. In the name of Jesus. Pakiyakap naman po siya para sa akin at sabihin niyo po sa kanyang, live or rave. Let's give the Lord the best hand of praise. We can now be seated. Ayan, at this time po, as we are remain seated to our places po, it's time for our giving. So right now, while preparing for our envelopes from our ushers po, I would like to share this verse to everyone from Mga Kawikaan 3:27 to 29. It says here, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ika'y may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. So this time po, this has reminded every one of us that it's better to give than to receive. Pero we cannot give what we don't have. It says by Teacher Mitch, let's continue to declare and believe that God always provides. There will be provision for our needs, even sa pagtulong natin sa outside of our ministries, outside church, and even to our families, of course. So this continually supports our mission team, and we're encouraging everyone to please pray and help us raise funds for our missions. Isa po dyan ang ating Project Isaac na nagaganap po tuwing meron po tayong event on 1 month po. Okay? So at this time po, I'm encouraging everyone to lift up our envelopes and pray with us. Yes, Heavenly Father, thank you, God, for today, for another blessing has been with us today, Father, and that you have taught us, Father God,
lahat ng meron kami. This is to reach out to your people sa mga nangangailangan po sa inyo. Thank you, God, for extending your righteous hand, Panginoon, sa bawat isa na kami ay maging instrumento ng inyong pagpapala, Father God. Let this sacrifice from us, Father God, be a reminder for the people, Panginoon, even to our hearts, our minds, Father God, that this is all to honor and glorify your name. In your mighty name we pray. Amen and amen. We may now give. Cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Okay. Ang midweek service po natin ay online na po. Kaya baka naman po meron po kayong time na sumama po sa amin. It's every Thursday, may Zoom link po na pwede po kayong pumasok doon. Tapos ang ating pong pag-aaral ay tuloy-tuloy pa rin. Now, every service po pinalalakas tayo pag Sunday so that when we go out, we will be able to empower others and strengthen others. Tayo po ang lahat. At yung kamay po, dalawa, iganito po. Lakas pa po. Lahat pagpag. Kasi mabigat yung kamay, hindi makapagpuri sa Diyos, hindi rin makapagbigay. Pataas ang pagpag. Gagamitin natin ang ating mga kamay to praise our God. Sa tabi. Sa kabila. Sa kabila pa. Are you ready to praise our God? Ibabalik rin sa kabila. Everyone now. Praise the Lord, oh my soul. Again, again, again. Praise the Lord. Ganyan talaga. Pag binigay sa kabila. O, kabila ulit. Praise the Lord. Okay, pataas naman. O, walang challenge yan ha. Kailangan may pagpag. Oh, challenging. Praise the Lord, oh my Mga kabila ulit, may pagpag ulit. Yung iba na pagpag lang hindi kumakanta. Paharap! Praise the Lord, oh my soul. Last na lang. Praise the Lord. Sa kabila pa. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep O, diba kahit saan yan pwede. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it Pwede lang sa dancers. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it Sabay-sabay! Sila lang, sila lang. Sila rin! O, daig kayo. Sa harap na lang, last. We praise you, O God. Here are your Joshua. Father God, let your anointing flow. Holy Spirit of the living God, walang reklamador na Joshua, walang natatakot na Joshua, walang napapagod na Joshua, because your Holy Spirit is sustaining everyone. In the name of the Father, and of the Son,